triathlon bilang isang outdoor sport. Pero ang ilang training exercises para rito nagsisimula sa loob ng isang gym. Katulad ng treadmill workout na epektibong paraan para ma-develop ang strength at speed ng mga runners gamit ang mga simulated incline. Mabuti rin daw ito sa neuromuscular system at pag-boost ng blood lactate threshold rates para mas lalong tumagal ang ating katawan sa mga intense na activity. Isa na rin ang mismong pagsabak sa pang-Ironman na karera. Langoy, padyak, at takbo. Ito ang mga bumubuo sa isa sa pinakamahirap na sport na naimbento, ang triathlon. Dito kasi, hindi lang physical na lakas ang masusubukan, kundi pati ang tibay ng loob mo. May konting reputation ng triathlon kasi na maraming hindi maganda ang nagiging katapusan ng kanilang triathlon career. I mean, to put it bluntly, may mga ibang cases na may namatay sa sport. It's really gonna test yung stamina ng katawan eh. With that, iba yung challenge na nakukuha ng katawan na isang triathlete as compared dun sa isang taong tumatakbo lang. When you're doing triathlon, you're mixing it. There's upper body involved. And so that's a different kind of training naman. Every time you use legs lang, the body will adapt to leg strength, leg power, leg endurance. But when the whole body is involved, the energy system nakahati-hati na yan. So it's actually harder kapag mas maraming muscles ang involved. Ang triathlon ay isang uri ng multi-sport event na binubuo ng mga karera sa swimming, biking, at running. Ang goal ng triathlon is mauna kang matapos sa lahat. It was really created in order to challenge the whole body in the sense na you're testing both the upper and lower body. Kasi nga, marathon used to be the pinaka, ng endurance sport eh. But na-realize ka ng mga tao na legs lang siya. Sa sport na ito, napakahalaga ng role ng endurance sa isang atleta. Iba't ibang distansya ng karera, depende sa klase ng triathlon na sasalihan. Sa Olympics, ang ginagamit natin is standard distance. So, ang standard distance is 1.5 kilometer swim, 40 kilometer bike, and then 10 kilometer run. Pero mas challenging sa Olympics ang distansyang kailangan i-cover sa sikat na Ironman triathlon. Dito, 2.4 miles o 3.86 kilometers ang kailangan languyin. 112 miles o 180.25 kilometers ang biyahe sa bisikleta. At sa running, kakailanganin tumakbo ng 26 miles o 42.2 kilometers. Isa sa mga astig na Pinay na nagtagumpay sa Ironman event ang two-time Southeast Asian Games silver medalist na si Sandra Gonzalez. Para ako nag-umpisa ng Manila, nag-bike ako hanggang Pampanga, bumalik ako ng Manila, tapos mula Cubao, tumakbo ako ng Cubao to Makati, and back ng 2 beses. That's after swimming 4 kilometers, which is siguro yung one way na Cubao hanggang Ortigas. So minsan nga hindi lang siya physical test yung nangyayari sa'yo, it's also psychological. It is very difficult to be in open water. Alam mo, I've seen a lot of swimmers na hindi natatapos yung open water nila because of fear. Pero sa kabila ng panganib at matinding pagsubok, naniniwala ang mga eksperto na kahit sino ay kayang tumapos ng isang triathlon race basta't may sapat na pagsasanay at matinding determinasyon. I would be the first person to say na oo, matatapos ng ordinary person yan. Yung oras niya para mag-training, mas konti kaysa dun sa oras niya sa trabaho niya. Anybody can do it. Kailangan mo lang talagang mag-prepare. Yung preparation will have to be specific to you. Kasama nung endurance also is yung form and technique. Mahirap i-improve yung endurance mo kung hindi maganda yung form and technique mo kasi ang mangyayari lang yan, ma-injure ka lang. Kaya bago sumabak sa pamatay na karera, dapat unang alamin ang basic ideal structure ng isang triathlete. Isa sa mga katangian ng mga elite swimmers ang pagkakaroon ng mahabang extremities. Madalas nagtataglay ng pinagsamang physique na mesomorph o pagiging muscular at ectomorph o pagiging slim ang body build ng mga swimmer. Ang malalakas na muscles ng upper body ng mga swimmer ang tumutulong sa kanila na mabilis na pagkampay sa tubig. So makikita mo yung mga swimmers, ang physique nila, malaki sila dito, tapos medyo parang pa-V yung katawan, tapos malalaki yung kamay, saka paa. Kasi kailangan mo yon para maka-stroke ka ng malakas, tapos malakas din yung kick mo. Ang malalakas na muscles ng upper body ng mga swimmer ang tumutulong sa kanila sa mabilis na pagkampay sa tubig. Sa biking naman, kadalasan ng mga ace cyclists ay may malaking thighs o slim o payat na pangangatawan. Mas nagiging epektibo raw ang paghataw nila sa pedal sa ganitong body structure. Ang cyclist naman, mapapansin mo malaki yung size.
very powerful ang kanilang thighs. Makikita mo yan, mga elite cyclists, payat na payat. Kasi nga, importante yon sa pagka-climb nila, kailangan magaan sila. Angat naman daw sa long-distance running ang mga atleta may thin and lean frame dahil mas nagiging magaan sila sa kanilang pagtakbo. To prepare for a triathlon, you have to work on the basic muna. If it's your first time, I recommend you go with one sport muna. Run. Run ka muna. Just focus a whole month, maybe 2 months, just mastering the run, building up your mileage. After that, you can devote naman another amount of time just for swimming. Then the same thing with cycling. Learn to know ano yung proper bike for you, ano yung proper bike fit, paano ba talaga yung technique to bike. Pag nakuha mo na yung tatlo, yung basics ng tatlo, then you can start combining them. At dahil outdoor race ang triathlon, kailangan masanay din ang katawan ng atleta sa paiba-ibang temperatura kasabay ng pabago-bagong panahon. Malaking tulong dyan ang tinatawag na thermoregulation o kakayahan ng katawan ng tao na i-maintain ang internal body temperature mula sa temperatura ng race environment. Kasing halaga rin ng proper training ang pagkakaroon ng tamang diet. Parang kotse, kung ang gasolina na ginagamit mo sa kotse mo is hindi high quality, maduming klase ng gasolina, may expect mo na hindi mo rin mapapatakbo ng maganda yung sasakyan mo. As compared to kung lalagyan mo siya ng high octane na gasolina, di ba? Same lang sa mga athletes. Kailangan bigyan mo rin ng importance yung diet. Hindi kumpleto ang pagsasanay ng isang triathlete nang walang sapat na paggabay mula sa isang training coach. Tulad na lang ni Coach Peter Gonzalez na naging head coach ng Triathlon Association of the Philippines at 2-time member ng national team. Kasi usually mga beginners medyo nangangapa eh. Hindi nila alam kung paano i-approach yung training. Competent coach, medyo matutulungan sila doon para ma-prepare sila para sa kanilang competition. Walang pinipiling edad o kasarian ng pagiging isang triathlete. Pero para makamit ang tagumpay sa sport na ito, kailangan ng isang atleta na maglaan ng sapat na oras sa training at tamang pag-aalaga sa katawan. Kahit sino man sa ating Pilipino, kaya gawin yan. As long as mag-dedicate tayo talaga ng oras at disiplina para mag-training. Pag wala tayong training, let's not even attempt. Huwag natin subukan pumasok dyan. Huwag tayong ka-triathlon without proper training. But if you do want to finish it, it can be done. Kaya natin lahat yan. Sanay na sila sa suntok ng pagsubok at bugbog ng hirapan. Kaya ang laro kung saan kamao at buhay ang puhunan, madalas nilang pinaghaharian. May paliwanag bang siyensya na nakabibilib ng fighting spirit ng mga Pinoy boxer? The mental aspect of where they're coming from, that's gonna be the difference. And the amount of work also. So you go to the gym for 1 to 2 hours, but these people, they work for 8 hours.